Come on, let's give God the best clap offering na pwede natin ibigay sa Panginoon. Wow! Good morning, everyone. Welcome po sa ating 10 o'clock worship celebration. Bago po kayo maupo, pwede po ba yung mga malalapit sa inyo, himasin nyo lang sa likod. Ayan, kumustahin po ninyo. Alright? You may be seated sa presensya po ng Panginoon. Ayan. Alright? Alright, again, good morning po sa inyo lahat and those of you po who are watching this Facebook Live, nasa ibang bansa ka man, maraming pong salamat, nakantabay po kayo sa ating live streaming. And sa inyo po na nandito, magandang umaga po. Welcome po sa ikalawang Sunday sa buwan pong ito ng July. At sa series pa rin po natin, magpapatuloy pa rin po tayo sa series natin ng Quiz Be With You. Sabi mo nga sa katabi mo, Quiz Be With You. Sa ating po mga bisita, welcome po. Napapansin ko po may mga visitors po tayo ngayon. Ano? Palakpakan mami mo. Okay, palakpakan naman. Anong pangalan ng mami ni... Alright. Ha? Catherine. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Catherine. Yan. Ano po sisigawan natin? Welcome. Yan. Welcome po sa Magnificent Jesus Christian Church. Alright. So, naka-series po tayo ng Quiz Be With You. Ito po, nakapaloob po dito ay patungkol sa mga trials, testings, difficulties ng buhay. Pinag-usapan po natin last Sunday ang isang tagpo. Nakita po natin isang tagpo sa buhay ng Sunamita na maganda naman yung kanyang ginawa. Nag-serve siya. Maganda yung kanyang puso para sa lingkod ng Panginoon. And yet, hinayaan ng Diyos na dumating siya sa matinding testings and trials ng kanyang buhay. Yung po ba mga kausap ko nandito sa umaga pong ito ay kagaya kong may mga problema din? Tanungin mo nga katabi mo, ano ba ang problema mo? Marami. Okay. Lagi niyo po maririnig sa akin na ang buhay ay serye ng mga problema, serye ng mga pagsubok na parang hindi natatapos. Sunod-sunod, minsan sabay-sabay, pero ang maganda, wala kang problema pagdadaanan na hindi ka papagtatagumpayin ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may solusyon dyan sa problema mo. Okay. Tayo pong lahat ay humaharap sa iba't ibang temptations. Say with me, temptations. Okay, kapag naharap sa iyo ang mga bagay na ito, nasa atin po ang pagdidesisyon kung alin ang pipiliin mo. Halimbawa, bawal sa iyo ang chocolates dahil mataas ang sugar mo, biglang maraming chocolates sa mesa nyo. Temptation po ito. Nandiyan po ba kayo? O, bawal sa iyo ang crispy pata, Jason, dahil nag-high blood ka, pero bigla kang may crispy pata sa mesa, temptation po yun. So, anong ibig ko sabihin? Ang mga temptations ay naihahain sa ating harapan at tayo ang nagdidesisyon kung gagawin ba natin itong dapat na hindi mo gawin o gawin yung dapat mong gawin. Nandiyan pa po ba kayo? Pag-usapan po natin ang salita ng Panginoon maya-maya na magbubukas sa ating kaisipan na bawat isa pala ay hindi exempted sa temptation. Alright? Kapag po naharap tayo sa temptation o pagsubok o tukso, say with me, tukso, okay, tayo po nagde-decide kung karapat-dapat mo bang gawin ito o hindi. Nandiyan pa kayo? Okay, kaya po yung ating pag-uusapan sa umagang ito ay pinamagatan ko pong, tanong nyo kung ano? Pinamagatan ko po itong tagumpay laban sa tukso. Wow! Yun ang gusto ng Diyos, ma-overcome mo yung temptation, ma-overcome mo yung tukso. Sabi nga, in all temptations, let us consider not what He offers, but what we shall lose. Pag pinag-usapan daw po ang temptations, i-consider natin na hindi kung ano yung ino-offer ng temptation, kundi kapag ginrab mo ito, pag sinunggaban mo ito, ano yung pwedeng mawala sa'yo? Nandiyan pa po ba kayo? Kasi po, temptation is Satan's weapon to defeat us. But it can become God's tool to build us. Ano ibig sabihin niya, Pastor? Ang temptation po ay sandata ni Satan para ibagsak ka, para sirain ka. Ang layunin po ng demonyo, kaya ka tinetempt, kaya ka tinutukso, para sirain ka, wasakin ka. Pero ito palang temptation na to ay pwede rin maging tool para i-build ka para sa Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya mahalaga po yung pagharap natin sa bawat decisions eh. It's a matter of choice po talaga sa bawat araw na naharap tayo. At para ma-overcome po natin ang temptation, sabihin nyo nga po na malakas temptation, temptation o to overcome temptation, you must identify what leads you away from God. Tandaan nyo po ito. Sa sandali, tingnan niyo po ito bago ko tuloy sinasabi ko,
Kung yun ngang halos namumuhay na ng sobrang napakamakadiyos na tetempt pa, ikaw pa kaya kung sakaling lalayo ka sa Diyos? Ang sabi po ng Bible, ang kaaway daw po ang demonyo parang leong aato at umaatungal at aali-aligid at tumahanap ng masisila. Hanggat may pagkakataon, ang gusto ng kaaway, matempt ka, matukso ka, para kapag kinagat natin yung tukso, ang layunin niya, ibagsak ka. Okay? Kaya po, to overcome temptation, you must identify what leads you away from God. Ano ba yung mga bagay na po pwedeng maglayo sa'yo sa Panginoon? Nandiyan pa po kayo? At ang isa sa pinakamainam na paraan, or one of the best ways to resist temptation, is to eliminate it. Sabi mo sa katabi mo, i-eliminate mo yung mga temptations. Ano ba ang ibig sabihin ng temptation? Alam niyo po ba na ang temptation, halimbawa, nakakita ka ng bagay na hindi mo dapat makita. Ang mga kalalakihan. Maging diretsaan po ako sa inyo, ha? Ang isa daw po sa kahinaan ng mga lalaki, yung kanilang mata. Pag nakakita ng magandang babaeng nakamaiksing shorts, pagtingin, tumitingin ulit. Ano ibig sabihin? Pag nakita mo yung bagay na hindi mo dapat makita, nakita mo, hindi pa kasalanan yun. Pero papasok yung temptation, sasabihin ng demonyo, tumingin ka ulit. Yun, kasalanan na. Lalo kung meron ng pagnanasa. Nakukuha niyo ba ibig ko sabihin? Ang kahinaan naman daw po ng mga babae, tanong niyo kung ano? Ano po? Lakas niyo? Ano po? Bibig! Kung ang kahinaan ng mga lalaki mata, mga kahinaan ng mga babae ay bibig. Excuse me. Lalo na pagka lalo na pag may S. Alam niyo ba S? May sumpong yun, sumpong. Pag may sumpong, o ginagamit na pangkaraniwang termino, excuse me gagamit po ako ng mga salita na madali nyo maintindihan. Yung mga babae, hindi po lahat. Wala sigurong ganun dito. Yung pagka may toyo, alam niyo yan, may ulo, hindi okay pakiramdam. Naku, magsasalita talaga. Kahinaan nila yun, intindihin nyo na, mga kalalakihan. Kasi po, ang temptation pala, pagka ganun yung hindi okay naramdaman natin, naharap tayo sa mga temptations, natutokso talaga tayong gawin ito Tingnan nyo to, All the temptations can be part of trials. But not all trials are temptations. Ulitin ko lang po yun, Lahat daw ng temptations, lahat ng tukso can be part of trials. But not all trials are temptations. Patunayan ko po sa inyo. Sabihin niyo po na malakas temptation. Lakasan niyo po. Ang temptation po pala is a man's compelling desire to disobey God and do things his own way. Anong ibig sabihin ng temptation? Yun daw po palang temptation is a man's compelling desire. Alam niyo yung pag sinabing compelling desire, yung sobra mong gustong-gustong gawin. Okay? Kaya nangyayari, kapag kagustuhan mo ang gusto mong gawin, nakalalamang magkamali ka. Kasi temptation is a man's compelling desire to disobey God and do his own ways. Okay? Kasi po ang temptation, sabihin niyo ulit na malakas, temptation. Temptation can happen in every area of life. Lahat ng aspeto ng buhay natin, nasaan ka man, sino man ang kasama mo, nag-iisa ka man, may mga kasama ka po, pwedeng pumasok ang tinatawag na temptation. Lalo na pag nag-iisa ka. Magbukas ka lang ng cellphone mo, marami kang pwedeng makita ang hindi mo dapat nakikita. Temptation po yan. Pag nag-browse ka, di ba? May nakita ka, pansinin nyo, binabalik nyo pa Nakalampas na binalik mo pa at izinom mo pa, di ba? Ay, wala na yata akong kausap dito. Temptation po yun. Nandiyan pa ba kayo? Kasi temptation can happen in every area of life. Kasi po, ganito nito. Every moment of resistance to temptation, sa tuwing may pagkakataon daw po tayong ma-resist natin ang temptation, or every moment of resistance to temptation is a victory. Sige po, bumalakpak tayo lahat. Kapag pala meron ka na pagtagumpay ang tukso, victory yun. Victorious ka. Kasi tinutokso ka ng kaaway na gawin ito, ito yung desisyonan mo, pero dahil na pagtagumpayan mo, victory po yun. Meron po akong papakita sa inyo isang talata na marami po ang merong maling pagkakaakala na yung ginamit pong salita dito ay patungkol sa problema.
Familiar na verse po ito sa maraming mananampalataya. Ito po'y kinuha ko sa 1 Corinthians 10:13. Kayo po magbasa. 1, 2, 3, go. Ano sumunod? Sa halip, pagdating ng pagsubok, ano daw ang gagawin ng Panginoon? Bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ito po ang salita ng Diyos, palakpakan natin ng Panginoon. Marami pong tao nag-aakala or mananampalataya na yung ginamit po diyang pagsubok ay problema. Hindi po. Kasi po, ang context po nito kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang Corinthian church po ay mayamang church sa panahon po ni Apostol Pablo. Ganito niya sinasabi sa mga taga-Korinto, yung salitang ito, na wala pang pagsubok dahil ang context po niyan, pinapaliwanag po ni Apostol Pablo na yung mga Israelites sa panahon sa Old Testament, namuhay ng may provision ng Diyos, may protection ng Diyos, and yet nakapasok pa rin yung idolatry and immorality. Nandiyan pa kayo? So yun yung kalagayan ng mga Israelites noon. Ang tinutukoy po ditong pagsubok ni Apostol Pablo, temptation. Sindi dito naka-experience ng matempt. Natukso ka rin, di ba? Kaya yan po yung context niya na wala pang pagsubok sa inyo. Anong inilalatag dito ni Pablo? Wala pang, gawin natin ganito, para specific. Wala pang temptation na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Meron ba ditong hindi pa na-tempt? Hindi pa nakaranas ng temptation? Lahat po siguro tayo, no? Kaya sabi niya, sinundan niya nung salitang tapatan Diyos. Parang ganito, sinasabi sa atin, kung dumadaan ka sa pagsubok, dumadaan ka sa tukso, sabi niya, tapat ang Diyos. At hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Yun po yung context noon. Ngayon, intindihin po natin ano ba ang ibig sabihin ng temptation. Or let us understand the means of temptation. Say with me, temptation. Lakasan po nyo. Alam niyo po ba na ang temptation, itong gagawin sa inyo? Ready na kayo? Fasten your seatbelt. Tingnan ito. Temptation wants to take control of you. Ito yung gagawin ng temptation sa buhay ng mga tao. Gusto niya makontrol ka. Pansinin po ninyo, iyan yung matinding nakapaloob sa salitang temptation. Temptation wants to take control of you, and pangalawa, it wants to overtake you. Parang kapag, excuse me sa term, kapag nilamon ka na ng temptation, mapapansin mo parang wala ka ng control. Nandiyan pa kayo? Okay? At ano pa? Itong delikado dito sa temptation. Temptation wants to dominate you. Magdodomina ito sa ating magiging dominante ang temptation sa ating buhay. Kaya ang Bible ay nagsasabi na we are to resist the temptation. We are to resist the devil. Nasa pagpili mo na kung patutukso ka. Amen. Alam niyo po ba si Joseph, the dreamer sa Bible, ilang beses siyang tinutokso nung asawa ni Potiphar eh. Alam niyo po yung pangalan ng asawa ni Potiphar? Si Mrs. Potiphar. Lord, yung hindi natawa, kunin mo na. Joke lang. Araw-araw inaakit niya si Joseph. Si Joseph po, napakagandang lalaki. Parang kahawig yata ni Jason eh. Yung pong asawa ni Potiphar, napakagandang Hebreya. Parang ang kakaiba yung ganda ng mga Hebrews daw po ng araw eh. Araw-araw inaakit niya si Joseph. Pero si Joseph, ano nangyari? Tinatakbuhan niya yung temptation. Amen? O yung mga kalalakihan sa panahon natin ngayon, nakakita lang ng maikling shorts ng lalaki mata. Buti na lang, walang ganun dito. Diba? Pag nakakita ka, napapatingin ka pa, tapos nagpe-pray ka, Lord, pumikit ka muna. Batukan kaya kita si Lord pa pinapikit mo. Yun yung delikado sa temptation. May natutunan po ba kayo? Tuloy natin. Temptation is an inward battle resulting from an outward test. Kung titignan po nyo isang tao, wala kang idea kung ano ba yung nangyayari sa loob niya. Anong mga temptations yung pwedeng kinakaharap niya. Pero once na na-tempt kang gawin yung bagay na hindi mo dapat gawin, lalabas po ito sa atin. Nandiyan pa po ba kayo? Kasi yung temptation na ito yung gagawin mo eh. Na-tempt ka nga eh. Tapos nahulog ka ng kaaway. Pero ang maganda, tanong niyo po ako ano.
God doesn't tempt. Palapakan natin doon ng Diyos. Kasi minsan, wag nawang mangyaring isipin na tinutukso tayo ng Panginoon. No, si Lord po hindi ka tutuksoin. Tingnan nyo to. Sabi na Santiago, chapter 1, verse 13, huwag sabihin ni man na tinutukso siya ng Diyos kapag siya dumaranas ng pagsubok. Sapagkat daw ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Ang tukso po galing sa demonyo. Paglabas niyo po mamaya ng simbahang ito, marami pong kaakit-akit sa labas. Okay? Nandiyan pa po kayo? Kapag sinabihan kang mataas ang sugar mo, tsaka ka nakakakita ng masasarap na pagkain o masasarap na matatamis na pagkain sa Facebook. Kila Aileen po, maraming chocolate. Pumunta kayo. Balikan natin to. Huwag namang sabihin tinutukso siya ng Diyos dahil ang Diyos daw po hindi nanunukso. Because God sends test, but not temptations. Ang ipinapadala ng Diyos or ang inaalaw ng Diyos sa tao, test. Pero hindi temptations. Tingnan natin ang pagkakaiba ng temptation at tsaka ng test. Say with me, temptation. Sabihin po nyo test. Sabihin po nyo trials. Ang pagkakaiba po nito, tingnan nyo, no? Ang temptation po para sa kaaway, para sa demonyo, temptation, a pull or enticement to do evil or sin. Anong ibig sabihin? Ang temptation daw po para sa demonyo ay yung hihilahin ka, hahatakin ka, at aakitin ka na gumawa ng masama at magkasala. A pull or enticement to do evil or sin. Samantalang ang test, say with me test. Ang test po'y ganito ang gusto ng Diyos para sa atin. A situation that test your faith, endurance, or character. May natutunan? Nakita niyo ba yung pagkakaiba? Yung temptation, hihilahin ka. Mapang-akit to. Akitin kang gumawa ng masama at magkasala. Samantalang ang test, isang sitwasyon na susubukin. Tetestingin na yung pananampalataya, katatagan, at ang iyating karakter. Ano pa? Ang temptation po comes from within us or from Satan. Galing po ito sa ating kalooban o kaya sa kaaway o joke ng kaaway. Samantalang sa Panginoon, ang test ay allowed or sent by God. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Ng temptation at saka ng trial. Ngayon, anong purpose? Sabihin nga niyo malakas purpose. Ang purpose po ng demonyo sa pamamagitan ng temptation ay ito, to make us fall. Na alam ng kaaway kapag natempt ka, pag natukso ka, ang layunin niya, ibagsak ka, sirain ka, wasakin ka. Mapapansin po ninyo, sa kalagayan natin bilang mananampalataya, kapag nagkasala ka, pag nag-fail ka, bubulungan ka ng demonyo. Ayan, pa-church ka pa, nagkakasala ka naman. Nandiyan pa? Dahil ang layunin ng kaaway, ibagsak ang iyong self-esteem. Ibagsak ang iyong kumpiyansa sa iyong sarili. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo, mukhang hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Mapipigilan ka ng lumapit nung nagawa natin kasalanan sa Diyos. Mali po eh. Dapat nga, the more na nagkakasala ka, the more na lumalapit ka lalo sa Diyos. Nandiyan pa kayo? Kung nahulog ka sa tukso, the more na dapat lumapit ka sa Panginoon. So, ang temptation, ang layunin nito to make us fall, samantalang ang test to make us grow and be refined. Pumalakpak po may natututunan. Ngayon, example po ng temptation ay ito. Ito daw, marami pong tao na tempt sa ganito eh. Example po ng temptation, yung being tempted to lie or steal. Sino po dito ang aamin? Nakakapagsinungaling pa rin. Ay, dami. Yung iba, hindi na. Oo. Ang temptation po ay matetempt ka na magsinungaling or magnakaw. Okay? Samantalang ang test ay ito, losing a job, sickness, or persecution. Yan po yung example. Ilan po sa maraming example yan, ang temptation, matetempt ka magsinungaling. Kinuwento ko po ito kanina sa first service. Hinihingi lang po ng pagkakataong kwento ko ulit. Baka na-experience natin to yung matempt ka magsinungaling. Meron po nanay na may utang po siya sa Bombay eh. Alam nyo naman pag Bombay, di ba, araw-araw nakamotor, dito sa bahay nyo, kakatok nung nakita po nung nanay na dumating na yung Bombay, sabi nung sa anak, huwag kang sasagot ha. Para kunwari, wala tayo dito sa bahay. Tanong nyo kung ano nangyari. Kumatok po yung Bombay, tao po. tao po. Hindi sumasagot. Dahil sabi, huwag sasagot. Tama. Sabi ng Bombay, dami chinilas, wala tao.
Minsan natetempt tayo magsinungaling. Siguro depende sa sitwasyon. Na-experience nyo ba yan? Nandiyan pa kayo? Temptation po yun. Amen. Okay. So, yung pag steal, temptation yan. Pag nakakita kayo ng wallet, ano una nyo isipin? Nakakita kayo ng wallet, ano una nyo isipin? Magkano kaya laman? Tapos pag walang nakatingin, ano gagawin nyo? Pupulutin. Matetempt ka eh. Di ba nandyan yung wallet ang kapal? Di ba? Temptation po tawag doon. And again, we are to resist the temptation. We are to resist the devil. Bakit ba tayo natetempt? O paano ba tayo natetempt? How are we tempted? Ito po pala yung dahilan. Kung bakit tayo natetempt. Ready na magbasa? 1, 2, 3, go! Pause ko muna. Ang sabi dyan, kaya pala ang tao natutukso kapag siya'y naaakit at nagpapatangay saan? Sa sarili. Personal po ito. Nandiyan pa kayo? Tuloy natin. At ang pagnanasa, ito po'y delikado pag nagkaroon ka na ng pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Ang kamatayan pong binabanggit dito, spiritual po ito Ang kamatayan pong binabanggit dito, ang resulta o kabayaran ng kasalanan ay pagkawalay sa Diyos ng pangwalang hanggan. Nakakatakot po ito. Kaya po, mga kapatid, tandaan po natin na ang pagnanasa, hindi po yan nakadepende sa katabi mo. Ikaw po yan. Na pag tayo daw po ay napapatangay, natutukso ang tao kapag siya nakakita at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso, nagbubunga ng kasalanan, at ang kasalanan sa hustong gulang, nagbubunga ng kamatayan. Brothers and sisters, dediretsahin ko po kayo. Ano mang gawin natin, mabuti man o masama, may consequences po ito. Gumawa ka ng mabuti, magbubunga ito ng mabuti. Pero kapag gumawa ka ng masama, tandaan po ninyo, may haharapin pa rin tayong consequences kahit inihingi mo na ito ng tawad sa Diyos. Kakatakot pala, no? So, anong kailangan natin gawin? Kailangan ma-deal tong temptation na to Ready na po ba kayo? Paano ma-deal or dealing with temptation? Number 1 na dapat alam po natin, bago ka mahulog sa tukso, bago ka mahulog sa temptation, see the big picture. Bago mo gawin yun, makakabuti ba to sa akin? Makakabuti ba to sa pamilya ko? Ano ba ang may dudulot na resulta nito kapag ginawa ko itong temptation na to? Nandiyan pa kayo? So see the big picture. Kailan nakikita ito? Ano yung dapat na big picture sa ating isipan? Ito binanggit ko kanina, yung tinatawag pong death, yung kamatayan. Dahil ang bunga ng kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano pa? Binanggit ko na kanina, pakita ko na lang, consequences of your action. Tandaan po natin, lahat ng ginagawa natin, may consequences. Amen. Alam niyo po, malapit na ako matapos, pero gusto ko bang maipaunawa sa inyo mabuti na meron kang pwedeng gawin pag naharap ka sa temptation. Tingnan natin yung malaking picture na may death, may consequences of your action, and pangatlo, your position in Christ. Amen. Alam niyo po, sa mga kagaya ko nagdadrive, marami kang may encounter na nakakainit ng ulo sa kalsada. Amen? Minsan matetempt ka, ikat ko rin kaya ito, overtakean ko kaya ito, sigawan ko kaya ito. Itetempt ka, ipoprovoke ka nga ng kaaway Okay? Pero tandaan po ninyo, see the big picture. Your position in Christ. Amen. Kaya po ang challenge po sa atin lahat, be alert and flee from temptation. Amen. Palakpakan mo sila. Para mapagtagumpayan ng temptation, magandang gawin natin ito, meditate on the Word. Ano ba sinasabi ng Biblia? Ano ba yung mga instructions ng Diyos? Ano ba yung mga promises ng Diyos sa Bible, sa Kanyang salita? Ano ba yung mga warnings? Ano ba yung mga paalala ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita? Tandaan niyo po ito. Huwag niyo pong baliwalayin ang salita ng Diyos. Dahil ito po yung ating spiritual stamina. Habang lumalakas ka, habang lumalalim ang relasyon mo sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita,
matibay ka at tumatatag kang haharap sa bawat temptations ng buhay. Meditate on the Word. Pangalawa, take the shield of faith. Yung pong faith mo, yan yung pananggalang natin. Hindi ka papayag na mabulit ka sa pagkakasala sa pamamagitan ng mga temptations. Gawin mong pananggalang ang pananampalataya mo sa Panginoon. And lastly, pag naharap ka sa temptations, ito yung gawin natin. Mag-pray ka. Hindi mo kaya ang laban. Kailangan mo ang tulong ng Panginoon. Hindi ko po alam kung anong struggles nyo ngayon. Hindi ko po alam kung ano yung temptations na kinakaharap nyo ngayon. Hindi ko rin po alam kung ano pa yung pwede natin kaharaping temptations. But the Bible says, wala pang pagsubok na dumating sa inyo. Yung pagsubok palitan natin. Wala pang temptations na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos. At hindi niya kayo susubukin na higit sa inyo makakaya. Sa halip, pagdating ng temptation na yon, bibigyan niya kayo ng lakas at ng mga paraan para mapagtagumpayan ito. Dahil bilang mananampalataya, gusto ng Diyos maging tagumpay ka laban sa tukso. Amen. Let us all stand. Pagtayo mo ngayon sa harap ng Panginoon, pwede mo sabihin sa Kanya na, Lord, paglabas ko po ng simbahang ito, handa po ako. Sige po, pwede, in your own words, pwede nyo sabihin yung gano'n na, Lord, paglabas ko po ng simbahang ito, ano man yung temptations na kakaharapin ko, naniniwala ako, papagtatagumpayin mo ako. We are to resist the temptations. We are to resist the devil. Tayo po ang lalaban dito. Dahil ang katagumpayan ay mula sa Panginoon. Dahil lumalaban tayo mula sa katagumpayan ng Panginoon. Kung ano man yung struggles mo ngayon, ano man yung temptations na kinakaharap, mahalaga ang gagawin mong pagpili. Dahil may bunga, may resulta, ang anumang pagpiling gagawin natin. Let me pray for you. Father, in the name of Jesus, and by the power of your Holy Spirit, hindi ko po alam yung struggles na aking mga kapatid. Hindi ko po alam kung anong mga temptations yung kanilang posibleng kinakaharap sa kapanahonang ito. Pero naniniwala po ako, Panginoon, wala kang ipapahintulot na mapagdaanan nila na hindi mo sila papagtatagumpayin. Pinangahawakan ko po, Panginoon, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Na bawat isang nananampalataya sa iyo, bawat isang nananangan sa iyong mga salita, Panginoon, papagtatagumpayin mo sa anumang uri ng tukso. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa mga bagay na pinunawa mo po sa amin sa umagang ito. Ngayon po, nakahanda ang aming mga puso na iaalay sa iyo ang pagsamba at pagdideklara na dakila ka, kamangha-mangha kang Diyos. Come on, raise your hands towards heaven. Sasambahin natin ang Panginoon na may paggalang, na may pagkakilala, na siya ay Diyos na makapangyarihan noon, ngayon at magpakailanman. Malaya mong buksan ang iyong bibig, itaas ang iyong tinig, at kilalanin ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa ating mga buhay. Come on, lift up your voices. Sabay-sabay tayong lahat. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, let's sing it again. How great is our God. Come on. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Sama-sama namin itataas ang iyong pangalan sa umagang ito. Tataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, o
awitin natin na mas malakas. Sabay-sabay tayo. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sa iyo po ang papuri, pasalamat, pagluwalhati at pagsamba. In Jesus' name, Amen.